Hindi mapigilan ni Althea ang makaramdam ng awa sa matanda sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Nang marinig ang huling linya, may mga pinagsamahan din naman sila ni Manang Sally. Ang pangit lang ay humantong sila sa ganito. It doesn't matter, total hindi na rin naman ako magtatagal sa pamilyang ito. Hindi ko nahahabulin ang mga nakuha niyang gamit ko. Ang tanging habol ko na lang ay ang maparusahan siya sa ginawa niya ngayon. Graveyard scene yun. Pinagtangkaan niyang buhay ko. Hindi na ako interesado sa mga nakaraang isyu ni Manang. Althea, mariing pagtutuyo ni Roland na hindi makapaniwala kung saan na naman napuntang utak ng kaibigan. Hahayaan mo na lang na. No, Roland, ipapakulong ko pa rin siya bilang kabayaran sa ginawa niya sa akin ngayon. Subalit hindi ko naungkatin pang masamang nagawa niya noon. Wala na akong pakialam sa mga gamit na nawala o perang inumit niya. Ang tanging habol ko na lang ay ang pagbayaran niyang kasalanan ngayon. Althea, ganun pa rin naman yun. Makukulong pa rin naman siya kahit na hindi ko na isama pati past issues. Malaki pa rin ang kasalanan na haharapin niya ng mga kasama. Pinili na lang itikob ni Roland ang bibig kahit ang dami niyang nais na sabihin. Bingi ang kaibigan para intindihin ang mga bagay na yan ngayon. Ganun kabuti ang kaibigan niyang napakabait. At isa pa po sir, bago po magawa ang plano, narinig po namin na may kausap si Manang Sally sa phone. Dagdag pa ng isang maid, kaya nabaling na naman ang atensyon nila sa nagsalita. Totoo po sir, may kausap po siya na siya nagbibigay ng mga utos ng gagawin niya. Kausap? Sino? Yun bang mastermind ng plano niyo kay Althea ngayon ha, Manang Sally? Ilang minuto nagtingin na ng mga maid na tila nag-uusap ang mga mata kung sasagutin ba nila sa katanungan ng among lalaki. Sa bandang huli pinili nilang sumagot dahil wala rin naman silang choice kung hindi ang sabihin ng totoo. Ang bagong magiging Mrs. Almeda po Sir Renz, si Miss Eleanor po ang kausap ni Manang Sally. Mas nanlisik ang mga mata ni Renz na lumipad sa banda ni Sally. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Nagtatalo ang puso at isipan niya ngayon. Samantalang si Althea naman hindi na nagulat na kayang gawin niya ng babae. Ganun ito kasama para makapanakit at magpahamak ng kapwa. Ano pa bang bago sa nalaman niya? Ang magiging Mrs. Almeda po baka mo. Hilaw na tumawa si Althea, mas napipiko na ngayon. Hindi ba makapaghintay ang babae? On the way na ang annulment nila, atat na palitan siya? Akala niya ba sabi nito matagal na siyang napalitan sa puso ni Renz? Ano pa bang kinakatakot nito ngayon? Nasasaktan lang siya dahil naniniwala siya na hindi kayang gawin ng matanda na makipagkontsaba kay Eleanor para lang sa pansariling kapakanan nito. Ngunit malaki ang naging pagkakamali niya na muli siyang naniwala sa hudlumang matanda. Totoo ba yun, Manang Sally? Nagkakausap kayo ni Eleanor? Paano mo nagawa to? Close kayo ni Althea, hindi ba? Sir Renz, kayong dalawang nagplano, sagutin mong tanong ko. Nagkatinginan si Althea at Roland, hindi makapaniwala na gano'n ang magiging reaksyon ni Renz. Noong pinapili niya ito, walang kurap na si Eleanor ang pinili ng lalaki. Tapos ngayon magagalit to? Wala naman silang pagkakaiba, pareho nilang sinasaktan ang damdamin niya. Huwag mo nang itanggi, Manang Sally, narinig ka namin. Kausap pa si Miss Eleanor, bago Mrs. Almeda pang ang tawag mo sa kanya, hindi ba? Binibrainwash mo pa nga siya na kaunting tiis na lang at siya nang tatawagan nating Mrs. Almeda. Huwag mo kawing gawing sinungaling. Tumahimik ka. Manang Sally, umamin ka na. Huwag mo na kaming idamay sa kasamaan mo. Napilitan lang kaming gumawa ng masama at sumunod sa'yo nang dahil sa mga pagbabanta mo sa amin. Hindi yan totoo. Huwag kayong maniwala, sir. Gusto lang ako nilang paratangan ng trabaho. Bakit hindi mo ipakita ang history ng contacts at text mo dyan sa phone? Paniguradong wala ka ng kawala. Katunayan nga siyang nagsabi sa'yo na pauwi na dito sa sir kanina kaya mag-ready na tayo, hindi ba? Nang marinig yun ay mas namutla pa si Manang Sally ni hindi sumagi sa isip niya na aabot sila. Sa puntong yun na pati ang about sa pagplano ay malalantad sa harapan nila. Akala niya magagawa niya pang lusutan ng mga problema ngayon. Akala niya magbilog pang ulo nila. No po sir, no. Pasulong na lumapit si Althea sa matanda bago pa man si Renz makalapit sa harapan nito. Nilahad niya isang palad upang hingin ng cellphone ni Manang Sally. Kerida ito ni Renz kaya ano pa bang aasahan niyang gagawin nito? Wala, malamang dito pa rin siya kakampi kahit pa ipakita nitong galit kuno siya sa babae. Mahal niya to eh. Sobrang mahal niya na handang magpakabulag ang lalaki kahit pa na alam na ito'y mali at makasalanan. Sinungaling ka! Akin na cellphone mo, Manang Sally. Patingin. Anong kinatatakot mo kung wala naman pala?
Ipakita mo sa akin na hindi totoong sumbong nila. Akin na, ibigay mo sa akin. Hindi na tinag ang matanda. Wala siyang planong ibigay yon dahil paniguradong matibay na ebidensya ito laban sa kanya. Hindi pa man niya nabura ang history ng calls, maging ang mga conversation nila. Hindi mo ibibigay? Humakbang palapit si Ren sa matanda at walang pakundangang hinablot sa kamay nito ang cellphone. Hindi yun binigay ni Manang Sally. Nag-agawan na sila. Intensyang binitawan niya ng matanda nang hindi pa nahawakan ni Renz. Maingay na itong bumagsak sa sahig at lumikha ng matinis na tunog ng mabasag. Pasensya na sir, dumulas sa kamay ko. Malakas na tumawa si Althea. Expected na niyang mangyayari yon. Masyadong matalinong matanda para hindi maisipang sirain ng ebidensya na magdidiyan sa kung sino mang kasabot niya. Bumaling siya kay Roland sa menyas. Nilabas ni Roland ang cellphone at binigay kay Althea. Dinayal nito ang number na malapit na police station sa lugar nila. It's okay Manang Sally, sa police station ka na lang magpaliwanag. Baka sakaling bilhin nila doon ng mga pakiusap mo at ang gasgas ng mga alibay mo. Wika niyang hindi inaalis sa mga mata sa matandang lalo pang namutla at umiyak. Tila nauubusan na ng pag-asa sa buhay. Hindi sukat akalain na kayang gawin ito ni Althea. Mrs. Almeda! Shh! Huwag kang maingay, Manang. Baka isipin nila ikaw ang biktima at kami ang malupit sa'yo. Lagay niya ng hintuturong daliri sa labi. Yes, hello po. Magandang gabi. May gusto lang po sana akong i-report ngayon sa inyo. Humihingi na sa klolo na patingin si Manang Sally kay Renz. Pero hindi pa siya pinansin ng lalaki na sa isipan ng kalapastangan ni Eleanor. Nag-uusap na sila nito eh. Akala niya okay na silang dalawa sa mga plano. Opo sir, hihintayin po namin kayo dito sa bahay. I'll text the exact address po. Sige po, salamat. Sir Renz, oo na. Inaamin ko na kasalanan kong lahat. Nagpasilaw ako sa kapangyarihan at sa salapi. Ako lang po may kasalanan ng lahat. Please, give me another chance. Ikonsidera niyo po sanang matagal na paninilbihan ko sa pamilya niyo kahit pa nung wala ka pang asawa. Sir Renz, maawa po kayo sa akin. Bigyan niyo po sana ako ng isa pang pagkakataon. Pinagdaop na ng matandang kamay niya, muli na namang bumabaha ang kanyang mga luha. Nang hindi siya pakinggan ni Renz ay humarap siya kay Althea na umiling lamang at tinismiran siya. Wala na siyang amor sa matanda kahit na ano pakiusap ang gawin nito sa kanya. Mrs. Almeda please, isa pa pong pagkakataon. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko na po sasayangin. Magpapakatino na po ako. Patawad po Mrs. Almeda. Pakiusap, isa pang pagkakataon. Isa pa po. It's too late, Manang. Hinayaan mong lamunin ka ng pagkaganid mo. Hindi mo yun naisip noon. Pwes ngayon ay pagdusahan mong kabayaran na aksyon mong hindi mo pinag-iisipang mabuti. I'm done with you. Kahit lumuha ka pa ng dugo, wala na. Kahit umiyak ka pa ng balde-baldeng luhay, wala na akong awang natitira para sa'yo. Inubos mo ko. Sinagad mong galit ko sa buto, Manang. Kung hindi siya buntis, malamang napatawad niya ba to? Pero hindi. May munting buhay na muntik na madamay sa kagagawa ng matanda. Pagod ang mga matang nilingon ni Althea si Renz. Parang bigla siyang naubusan ng lakas sa sagutan nila. Naibuhos niya yatang lahat kanina. Ikaw nang bahala sa kanya, Renz. Sa kanila ng mga kasabot niya, pagod na ako. Ibigay mo na lang sila sa mga police officer na pupunta niya. Bukas na lang ako umaga magbibigay ng statement sa kanila. Gusto ko na munang magpahinga. Tumalikod na sa kanila si Althea, kasunod si Roland, na nag-aalala naman ang mga mata sa kaibigan. Mukha na kasi itong hinang-hina ngayon kumpara kanina na ang daming energy sa buong katawan at nakakapanibago yon. Althea, ayos ka lang ba talaga? Ang dami kong napapansin sa iyong kakaiba. As in, kakaiba. Oo naman, napagod lang ako. Tugon ni Althea na sinapon ang ulo. Hindi pinansin ang last line. Hindi ka gutom? Tinagilid pa ni Roland ang kanyang ulo. Hindi. Wala kang gustong kainin? Hindi sumagot si Althea. Kinapa niyang sarili kung may pagkaing nais matikpan. Ang dila. Pero wala. Ang tanging gusto ng katawan lang niya ay ang humiga at magpahinga. Naubos ang lakas niya kanina sa pakipagbangayan at paglalabas ng sama ng loob kay Manang Sally. Wala, pero gusto ko nang humilata. Pagdating ng silid ay nahiga na si Althea para siyang sako ng palay na ibinagsak sa higaan. Nakatihaya at saka nakadipa. Hinang-hina. Umupo naman sa gilid ng kama niya si Roland, nakahalukip-kip. Nasa kay Althea pa rin nakafocus ang mga mata. Sinusuri ang kaibigan na ngayon na nakapikit na parang natutulog. Meron talagang kakaiba sa kanya at yun ang kailangang malaman ni Roland mula sa bibig mismo ni Althea.
Umamin ka nga sa akin, Althea. Meron ka pang hindi sinasabi, no? Sabihin mo na ngayon. Otomatikong dumilat ang mga mata ni Althea. Saglit na tumitigil sa kaibigan na para bang may iba itong nais na ipahiwatig sa sinasabi. Maya-maya ay bumangon si Althea matapos mag-iwas ng tingin sa kaibigang interesado na. Wala, ano namang ililihim ko sa'yo? Alam mo naman na open ako eh. Anitong hinanap ang kumot niya at inayos yun sa bandang may paa. Marami, for example, naputol ang litanya ni Roland nang bulabugin to ng tunog ng cellphone. Oops, sorry, may tumatawag eh. Hinanap ni Althea ang cellphone at sa may unan niya ito natagpuan. Hello? O, nakauwi ka na pala? Kenji? Kahit hindi tignan ni Althea ang screen at pangalang nakasave ay memoryado na niyang timbre ng boses ng lalaki. May iba pa bang tatawag sa'yo ng ganitong oras? Palatak ng lalaki na sinudan ng malakas na hagalpak. Bakit nga pala gising ka pa? Cravings na naman sa pagkain? Hindi ah. Basta mahabang kwento. Nang lingunin ni Althea ang kaibigan ay pinaliitan na siya nito ng mga mata. Kumibot-kibot ang nguso na para bang nanunukso. Pabiro niya itong pinalo na mula na ang bumukha niya. Sige Althea, tumawag lang ako para malaman kung nakauwi ka na. Okay, good night. Pagkababa ng tawag ay kagad ng pinaulanan ni Roland si Althea na napakaraming tanong na ni isa'y wala namang sinagot ang babae. Hindi nga, kakilala ko lang yun. Diyan nagsimula ang love story ng lolo't lola ko. Kakilala lang daw. Samantalang sa sala ng bahay na yon ay naroon pa rin si Renz. Nakatayo, hinihintay na dumating ang mga pulis na sinabing pupunta. Isa sa publiko din namin ang kaso at usaping ito nang malaman ng lahat ng tao. Mahirap na, para mamaya kung sakaling makapagpiyansa ka, hindi ka na makahanap ng trabaho. Pagkatapos sabihin yun na hindi na nag-abalang tingnan ni Renz ang matanda na nanatiling nakaluhod. Lumakad na siya patungo sa may pinto. Sumilip sa labas, nilingon ang daan kung saan dapat manggaling ang sasakyan ng mga pulis na nagsasabing pupunta ngayon. Sir Renz, bakas pa rin ng pagsisisi sa mukha ni Sally. Wala namang imik ang mga maid na na-identify na rin nakasabwat ng matanda. Tikom ang mga bibig nila kahit pa ilang beses nagbigay ng pagkakataon sa Renz na magpaliwanag sila at baka sakali lang na gumaan ang kasalanan nila. Ayaw niyo magsalita at iligtas sa mga sarili niyo? Sige, choice niyo yan ha. Hindi ako nagkulang, nabigyan pa kayo ng pagkakataon. Dumating ng mga pulis, ganun na lang ang pagwawala ni Sally nang lagyan na ng bakal na pulseras ang kanyang mga kamay. Kulang na kulang ay humandusay ito sa sahig habang malakas na umiiyak. Kasama niyang ilan sa mga maid na tinanggap lang ang kaparusahan. Ikulong niyo na lang po muna sila, wika ni Renz matapos na isalaysay sa mga pulis ang naging kaganapan. Bukas na kami pupunta ng aking asawa, total gabi na rin naman upang formal na magsampa ng kaso. Sige po Mr. Salmeda. Saludo ng may 5 individual na mga pulis na nagtungo, 2 mobile car din ang dala nila. Tara na, ang tanda mo naman nang hindi ka pa nagtino. Ilang taon na lang ang nalalabi sa buhay mo, pinili mo pang maging masama at itapon ng kalayaang tinatamasa mo ngayon. Mabigat sa dibdib na pinagmasdan ni Renz ang tanawing iyon sa kanilang bahay sa gitna ng gabi. Na-imagine na what if ganun din ang kahinatnan ni Eleanor na sinasabi ng iba sa mga maid na kasabwat ni Sally at utak ng mga pangyayari kanina. Parang ikakawala niya ito sa wisyo. Hindi ako papayag na mangyari yun kay Eleanor. Tsak na may hirapan siya at maging ang anak namin na nasa sinapupunan niya. Gagawin kong lahat kahit ang lumuhod sa harap ni Althea. Iatras lang ang demanda na maaari niyang isampa. Hinarap na ng lalaki ang mga maid na naiwan. Hindi siya sure kung totoo bang nasala na nila ang dumi sa kanilang hanay. Umaasa siya ng mga natiray magiging matinuna. Ganun pa man, plano pa rin niyang papalitan ng lahat at walang itira sa kanila. Pababalikin niya na lang si Manang Zenny at magsama na lang ng iba mula sa mansyon nila. Magpahinga na muna kayo, bukas kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Mali pa rin ang ginawa niyo at bilang kapalit noon, tatanggalin ko kayo dito at ibabalik sa mansyon. Subalit bago yun, kailangan niyo magsimula ulit sa simula. Ibig sabihin yung mga tumaas ng sweldo sa inyo, back to minimum na para sa baguhan. Yung may angal at reklamo, pwede kayo magpasa ng resignation letter. Bibigyan ko pa rin kayo ng good certificate. Huwag kayong mag-alala about that matter. Good night. Nagpulasan ng mga maid, halos lahat sila'y bagsak ang mga balikat, hindi sila tumagal sa bahay na yon. Napasama pang pagpunta nila. Magandang opportunity na sana yon dahil hindi sila gaanong pagod dito kumpara sa mansyon ng mga Salmeda na maraming utos hindi pa man sila tapos. Muling humiga si Althea sa kama, naburong mga mata niya sa kisame.
Ilang sandali pa nilingon niya ang kaibigan na meron siyang biglang naalala. Ikaw pala, Roland, gutom ka ba? Baka gutom ka, may leftover pa. Mabilis umiling si Roland, ginala ng mga mata sa palibot ng silid. Sorry ha, itong unang beses nakapunta ka dito sa bahay tapos ang inabutan mo pa'y kaguluhan. Busy kasi ako before. Alam mo na sa work doon sa company ni Kenzo. I'm just on vacation leave for a few days. Correction, sick leave pala yon. Ayos lang girl, mukha rin namang wala kang plano papuntahin ako dito kung walang nangyaring ganito. Ngumisi na si Althea, hinarap ng kaibigan. Alam niyan tono ng pagtatampo nito. Yun ang napansin ni Althea sa timbre ng boses nito. Saka bakit ka naka-sick leave? Ano bang nangyari sa'yo? Nagpa-check up ka na ba? Baka kung ano na yan, umiling si Althea. Hindi na kailangan yun, masama lang talagang pakiramdam ko. Walang plano si Althea na sabihin kay Roland ang nangyari sa office. Baka biglang sumugod ito doon at si Kenzo naman ang malintikan sa babae. Palakampi pa naman ito. Oras na sabihin niyan tungkol kay Ruby, World War ang magaganap. Wala itong pakialam kahit pa si Kenzo ang makakaharap niya doon. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin, Roland? Sorry na. Alam mo na naghalo-halo ng lahat sa akin. Mapang-asar na tumayo si Roland. Hindi pinakita kay Althea kung gaano siya kaapektado ngayon dito. Hindi ah. So, ito na ba ang room niyong dalawa ni Renz? Pag-iiba nito ng topic. Ayaw na niyang pag-usapan ng nangyari na. Sa laki nitong bahay niyong dalawa? Ano ka ba? Hindi ito. Guest room lang ito. Sa mga nangyari sa amin, gusto mo pa bang sa silid namin ako matulog? Sino ba naman kasing tangang papayag sa 1 month ha? Ikaw lang ang kilala kong manhid at walang utak na pumayag sa ganun. Lahat ng makakarinig sa kwento, sasabihan kanilang bobo Althea. Oo na, nandun na tayo. Nagmahal lang naman ako. Eto naman parang hindi pa naranasang mabaliw sa lalaki. Huwag nga ako Roland Ignacio. Inikutan lang ng kaibigan ng mata sa Althea na tumawa lang ng mahina. Sana talaga kinuha mo na lang ang pamana tapos nag-travel ka around the globe. Tapos sinama mo ko. Kahit siguro whole life ka na gumala pang gumala, hindi mo pa rin mauubos yun. Humagikik lang si Althea. Gaga ka, gusto mong lustayin natin ang yaman ng mga salmeda sa pansarili kong kapakanan? Ilan dekada kayang inalagaan nila yun at pinagyaman. Tapos akong outsider lang ang magwawaldas? Hoy, anong outsider? Isa ka sa kanila. Saka okay lang yun kumpara sa mental health na dinanas mo mula ng magpakasal. Bumangon at bumaba ng kama si Althea. Hindi na pinatulan ng sinasabi ng kaibigan na alam na niya kung saan na naman ito pupunta. Niyakap na mula sa likuran ng kaibigan na panay ang ikot ng mata. Palampasin mo na yun, Roland. Eto naman, kanina mo pa ako sinasabod. Balawan mo naman. Tara sa kusina. Ang mabuti pa, hainan kita ng kahit na anong makakain na nasa fridge. Baka gutom ka lang. Hindi nga ako gutom, Althea. O sige, kahit nang maiinom lang. Tara na. Iinom na din ako ng gatas para mahimbing ang tulog ko mamaya. Alam mo na, baka bangungutin ako. Magkayakap sa tigisang tagiliran na lumabas ang dalawa ng silid. Napahinto pa sila sa may puno ng hagdan bago bumaba nang makita ni Roland ang wedding portrait ni Althea at ni Renz na nakasabit doon banda. Sa picture parang bagay na bagay ang dalawa at sobrang saya. Makikitang pagmamahal na bumabalot sa kanilang mga mata. Pinirmahan ng annulment papers nyo. Bakit nandyan pa yan? Kapag na-finalize na, saka namin tatanggalin. Ngayon kasi hindi pa. Sus, palusot mo. Umaasa ka pa talaga na magkakaayos kayo ha? Yung totoo ang isagot mo, Althea. Umiling si Althea pero bakas ng bahid ng lungkot sa mga mata niya. Hindi ah, napaiwas to ng tingin sa kaibigan. Natatakot na baka kapag nakipagtitigan ay mabasa nitong totoong nilalaman ng kanyang puso. Halika na nga Roland, tigilan mo na ako dyan sa kakatanong mo. Inuubos mo pang last energy ko. Hustong pa naog sila ng hagdan ay siya namang alis ng mobile car sa labas. Saglit na umikot ang mga mata ni Althea, hinahanap nito si Renz kung saan pumunta. Nang hindi makita nagkibit na lang ng balikat. Baka nasa labas ito hindi kayo pumanik na sa kanyang silid. Anong oras na rin kasi naman yon? Anong gusto mo Roland? Energy drink o kagaya ko na lang na milk? Pinagmasdan niyang maupo sa Roland sa hindi kalayo ang dining table. Malamig na tubig na lang Althea. Ikaw ang kailangan uminom ng energy drink na pinipresenta mo. Tumawa lang si Althea tinungo ng fridge. Nang makuha mga kailangan niya, bumalik siya ng table. Nilapag na doon ang hiling na inumin ng kaibigang naghihintay. Girl, alam mo nung sinabi mo sa akin na magpapa-annulled ka, medyo nanghihinayang ako. Hindi ko alam na hindi ka pala magiging masaya sa buhay may asawa mo. Ano ka ba? Ayos lang. Ako rin naman ang may kasalanan nun. Saka that time, masyado ako nabulag. Naging tangat sunod-sunuran.
Wala akong dapat sisihin. Sarili ko lang talaga, Roland. At ngayong pinapalaya ko ng sarili sa lahat ng sakit ng kahapon. Buti aminado ka. Sa susunod ng magmamahal ka, yung matino na, yung mahal na mahal ka. I mean, yung sobrang pagmamahal sa'yo kumpara sa pagmamahal mo sa kanya. Saka maging wais ka na rin. Huwag kang magpapaapi, gets mo? Oo na, sa ganda kong ito, syempre may makukuha kong matinong lalaki. Kapwa sila nagkatawanan. Hindi seryoso si Althea sa mga sinabi. Wala na sa vocabulary niya mag-asawa matapos manganak. Yung bata na lang ang magiging buhay niya, hindi nahahanap ng iba. Pero sure ka na ba talaga na hindi mo nadadagdagan yung case ni sasampa mo doon sa Manang Sally? Oo, okay na yon. Pero Althea, paano kung maging magaan lang ang kaso noon? Ilang taon lang yung makukulong. That's okay, Roland. Magsisilbi na yung lesson sa kanya. Na-experience niya na makulong kaya paniguradong magtitinon na siya. Paano kung hindi? Paano kung sa paglabas niya hahanapin ka niya at bawian? Hindi mo ba yung naisip? What if paghihiganti ang gagawin niya? Hey, hindi naman siya ganun kasama. Mabuting tao. Mabuting tao? Paano naging mabuting taong matandang yun? Ayan nga't nakipagkuntsaba pa. Hindi umimik si Althea. Nakakatakot kong isipin pero hindi naman siguro sila aabot doon. Kasalanan naman yun ng matanda kaya bakit siyang gagantihan ito? Saka naging mabuti naman siya. Siguro naman ay okay na yun para manahimik ito. Huwag ka nga mag-attract ng ganyan. Pangit daw yung ganyan. Nagsasabi lang ako ng maaring mangyari. Buti kung titino siya doon. Tumahimik na si Althea. Hindi na siya nagbigay ng comment sa sinasabi nito. Roland, uuwi ka pa ba ngayon sa apartment mo o dito ka matutulog? Siyempre, uuwi ako. Wala akong dalang damit. Ganda lang ang bit-bit. Natawa ng pagak si Althea. Marami akong damit kahit new undies. Pahiramin kita. Wag na, hindi ako makakatulog sa ibang bahay kapag hindi planado. Sure? Oo. Magkita na lang tayo bukas. Samahan kita sa police station. O sige, hindi ba abala? Next time na lang kita i-house tour. Hindi mo rin ma-enjoy kasi gabi ngayon. Kapag may araw na lang punta ka ha. Okay, bago ka lumayas sa bahay na to, dapat magawa mo yan, Althea. Huwag kang puro pangako. Kakababa lang ni Renz ng hagdan galing sa silid at nagpalit ang damit nang makita niya si Althea at ang kaibigan nitong papalabas na ng pintuan. Mukhang aalis ng kaibigan nito ni hindi pa sila formal na nagkakilala. Nagmamadaling mga hakbang ni Renz. Umaasa na maabutan ang dalawa. Ganun pa man hindi niya na inabutan ng magkaibigan. Nakalabas na sila ng gate nang makalabas si Renz ng pintuan. See you tomorrow, Althea. Matulog ka na. Huwag ka na mag-overthink. Magkita tayo bukas. Oo na, ang daming bilin. Sakay na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Huwag kang masyadong mabilis ha. Wala ka sa karera. Huwag ka rin mag-overtake na mag-overtake. Matuto kang maghintay sa traffic lights. Tumawa lang sa Roland na pumasok na sa loob ng sasakyan. Sinuot na ang seatbelt. Binaba ang salamin ng bintana para sumilip kay Althea. Pumasok ka na sa loob, Althea. Mahamog. Baka mamaya niyan sumama niya ng pakiramdam mo. Alalahanin mo may laban ka pa bukas na haharapin. Hindi pa tapos ang lahat. Oo na, salamat. Pinatong ni Althea ang dalawang palad sa ulo. Umalis ka na. Good night, girl. Bye, Roland. Tinanaw ni Althea ang pag-alis na sasakyan ng kaibigan. Kumaway pa siya dito kahit hindi sure kung makikita pa ba yung gayong malayo na to. Bumuntong hininga siya, nilingon ng malalaking bahay na tahimik na. Nakakapanibago ang gabi. Sobrang dami na nangyari sa loob lamang ng ilang oras. Dahan-dahan na siyang humakbang pabalik sa loob. Nakalimutan na hindi niya nasara ng maayos ang gate. Napansin niya na Renz na mula sa dilim hindi napansin ng bulto ni Althea na pumasok na. Gusto niya makausap ng masinsinan si Althea. Bago yun, kailangan niya na munang masiguradong lock ang gate. Psst! Psst! Nangunot ang noon ni Renz ng akmang tatalikod na sana upang sundan si Althea sa loob at minarinig siyang mahinang mga sit-sit. Pangkalya ang lengguwaheng yon. Sino yan? Biglang sumulpot ang bulto ni Eleanor sa labas ng gate. May balabal na nakalagay sa ulo nito. Eleanor? Mabilis lumipad ang mata ni Renz sa pintuan ng bahay nila na ngayon ay sarado na. Malamang baka akala ni Althea na sa loob na rin siya. Napuno ng pag-aalala sa Renz dahil baka makita to ni Althea. Saka sa mga nangyari malamang ay mainit ang ulo ng asawa sa babae. Hindi pa man napapatunayang sangkot nga siya, pero base sa napapanood kanina ay grabing magalit si Althea. Tsak na hindi rin palalagpasin nito si Eleanor. Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Bakit ka nandito? Lumabas ulit si Renz ng gate. Bahagyang hinila si Eleanor sa gilid kung saan hindi nahagip ng CCTV na nakafocus sa harap ng bahay nila.
Bakit? Bawal ba akong pumunta? Parang gusto na rin maniwala na Renz na may kinalaman ng babae sa kaguluhan at nais niya lang mag-check kung naging matagumpay na mapaalis nila si Althea. Since sira ang phone ni Sally, wala siyang mabalitaan kaya siya nang kusang pumunta sa bahay nila. Really, Eleanor? At this hour? Walang pasabi sa akin na pupunta ka. Anong gusto mo malaman? Humigpit ang hawak na Renz sa braso nito nang hindi niya namamalayan. Naisip na oras na sangkot ito sa gulo, hindi na niya alam kung anong gagawin niyang pagtatanggol para hindi tumakulong. Huwag sanang maging tamang hinala. Babe, nasasaktan ako. Mabilis na binitawan ni Renz ang braso nito. Nahimasmasan siya sa malalim na pag-iisip ng sandaling iyon. Ilang ulit niyang ginulong buhok, nabubwisit na sa babae. Ano bang nangyari? Narinig ko na may mobile cars na pumunta dito kanina. Mobile cars? Nandito ka nung... Hindi magawang ituloy yun ni Renz, lalo lang kasing nagliliwanag sa isip niya na kasabot nga rito si Eleanor. Ibig sabihin ba ay kanina ka pa? Nais na sanang aminin ng babae na sa kabilang bahay lang siya nakatira. Pero pinigilan niya sarili. Hindi na muna, masyado pa yung maaga. Noong umalis ka, sinundan na kita. Nagtaka kasi ako kung bakit ka nagmamadali pero naipit ako sa traffic. Ang naabutan ko lang ay nung may mga pulis na. May krimen bang naganap sa loob, Renz? I am just worried, babe. Baka kasi may nangyaring masama. Problemadong napatingala na sa Renz nang mahigpit siyang yakapin ito. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa babae. Nadawit ang pangalan niya sa gulong ginawa ni Manang Sally. Nag-aalangan din siyang sabihin iyon dahil baka mas makastress siya ng sobra sa kanya. Nang hindi na makatiis ay hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at marahan tinulak papalayo. Hanggang sa kumalas ito ng kusa sa mahigpit na mga yakap. Eleanor, aminin mo sa akin ang lahat. Yumukod pa si Renz para magka-level ang mga mata nila. May kinalaman ka ba sa nangyaring malaking gulo kanina sa bahay ha? Yung totoo. Napaawang ng bibig ni Eleanor, natutop niya yun at iniwas ang mata. Sinusumpa niya, ano man ang mangyari, hindi siya aamin dito. Magawa kayang mapaamin ni Renz sa Eleanor bilang itong mastermind sa nangyaring kaguluhan sa bahay. Ano ang gagawin ni Eleanor ngayong pumalpak ang plano nila ni Sally? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.